Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gaway. Ngayon po ay Wednesday, April 2, 2025, sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayong araw, "My Father is always at work to this very day, and I too am working." John chapter 5 verse 17. Ibig sabihin, God never stops working, and neither does Jesus. Hindi sila nagpapahinga sa pagdating ng pagmamalasakit sa atin. Tuloy-tuloy ang trabaho kahit hindi pinapansin o naiintindihan ng tao. Hindi ba parang tayo din ito bilang mga sundalo? Alam natin ang ibig sabihin ng tuloy ang trabaho. Kahit umuulan, kahit walang tulog, kahit hindi pa nakapag-break o R&R sa mga checkpoint, patrol, disaster response, operation o deployment, duty is duty. Kaya una, tulad ng Ama, tuloy ang trabaho ni Jesus. Sabi ni Jesus, "My Father is always at work, and I too am working." Ang Diyos Ama ay patuloy na gumagawa. Gumagabay, nagliligtas, nagpapatawad. Si Jesus bilang anak, sumusunod. Hindi siya gumagawa ng sarili lang niyang gusto. Gumagawa siya ayon sa utos ng Ama. Ito ay paalala sa atin ng kahalagahan ng pagsunod. Sa buhay sundalo, sanay tayo sa chain of command. Hindi tayo basta gumagalaw kung walang utos. Ganito din ang buhay espiritual. Sumusunod tayo hindi lamang sa ating CO o sa ating Commander-in-Chief, kundi sa Commander-in-Chief ng ating kaluluwa, ang Diyos. Pangalawa, obedience with purpose. Ang obedience o pagsunod ni Jesus ay hindi bulag o pilit. Siya ay sumusunod dahil mahal niya ang Ama. Hindi siya napipilitan, kundi kusang loob. Sa atin, minsan mahirap sundin ang utos, lalo na kung pagod, kulang sa tulog, o may personal na pinagdadaanan. Ngunit kapag alam mong may malalim na dahilan para sa bayan, para sa pamilya, o para sa kapwa sundalo, mas magiging matibay ang loob. Ganyan din sa pagsunod natin sa Diyos. Hindi lang ito dahil sa takot sa parusa, kundi dahil alam natin na may pagmamahal sa likod ng utos ng Diyos. Panghuli, judgment is coming. Are you ready? Sabi rin ni Jesus, "The Father has entrusted all judgment to the Son. Those who hear Him will live." Dito, tinutukoy ni Jesus ang final judgment, panahon ng pagharap natin sa Diyos. Lahat tayo darating sa puntong iyon. Kaya, kung darating ang huling araw ngayon, handa ba tayo? Handa ba tayong tumanggap ng ulat sa performance evaluation ng ating buhay? Hindi lang sa serbisyo militar, kundi sa serbisyo sa Diyos, sa pamilya, at sa ating kapwa. Sa ating sandatahang lakas, mayroon tayong rating system, mayroon tayong performance base, may appraisal report, may after activity review. Sa Diyos, meron din. Ngunit hindi lang accomplishment report ang tinitingnan, kundi tinitingnan niya ang ating puso. Kumilos ka ba ng may malasakit? Nagsilbi ka ba ng tapat kahit walang nakakita? Nagpatawad ka ba kahit mahirap? Nagmahal ka ba kahit masakit? Kaya bilang sundalo ni Kristo, huwag nating kalimutan ang ating dalawang misyon. Una, maglingkod sa bayan ng tapat. Pangalawa, maglingkod ng buo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapahinga para sa atin. Kaya kahit pagod tayo sa misyon, deployment o pagjuduty, hawak pa rin tayo ng Diyos. Kahit hindi natin mararamdaman minsan, God is working. At sa dulo ng lahat ng ito, kung patuloy tayong maglilingkod na may pagmamahal at pagsunod, maririnig natin
ang pinakamagandang commendation. Well done, good and faithful servant. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong walang hintong pagkilos at pagmamalasakit sa amin. Tulungan mo po kaming sundalong maging tapat sa aming tungkulin. Kahit walang nakakakita, kahit walang kapalit, turuan mo kaming maglingkod na may malasakit, magpatawad kahit mahirap, at manatiling matatag sa gitna ng tukso at pagsubok. Sa bawat araw ng aming serbisyo, paalalahanan mo kami na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa laban, kundi sa kabutihan ng puso. At sa wakas, naway marinig namin mula sa iyo, well done, good and faithful servant. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.